Hi everyone! Welcome to my channel. So in this video, ang topic natin ay tungkol dun sa nagtanong, how did you handle things? Yun yung question niya sa akin. Nung time na pinagdaanan ko yung bagay na yun, it was the other way around. I was not this calm. I was not happy, definitely. Sobrang galit ako. Baka nga, mas galit pa ako. Mas kesa dun sa ibang mga nanonood ng videos ko. But anyway, gusto ko i-share sa inyo na nung una, katulad ninyo, nahirapan din akong intindihin kung ano yung reason para gawin yun sa akin ng asawa ko. Una sa lahat, alam nyo guys, best friend ko yung asawa ko. And lahat ng mga kaibigan ko, especially yung mga close sa akin and also yung kapamilya ko, the least expected na magagawa yun ng asawa ko. So, kung sila, hindi nila in-expect yun, all the more na ako hindi ko in-expect yun. Kasi sa aming mag-asawa, yung relationship namin is yung trust 100% talaga. Noong mga panahon na hindi pa siya nagloloko, 100% yung trust ko. Kahit na cellphone niya, hindi ko yan hinahawakan. But, nung nangyari yung bagay na yon, hindi ko napaghandaan. And of course, nobody can even prepare for this kind of trauma na pagdadaanan. Walang kahit na sinong pinaghandaan ang lokohin ng asawa. But then, unfortunately, it happened. So when it happened, katulad ninyo, hindi ko alam kung paano ko i-handle. Punong-puno ako ng galit ng mga panahon na yon. Araw-araw, inaaway ko yung asawa ko. Yes, masasabi ko na looking back, I was a toxic person. Toxic na ako to the extent na ako mismo natotoxican na sa sarili ko ng mga panahon na yon. Pero hindi ko mapigilan eh. Hindi ko mapigilan yung galit ko. Araw-araw, nai-imagine ko yung mga bagay na ginawa nila. Magigising ako, na paniginipan ko yung mga ginawa nila. Di syempre, madaling araw, nag-aaway na naman kami, mga ganon. Umiiyak na naman ako, ganyan. Iaano na naman niya ako. Iko-comfort na naman niya ako. Alam niyo, honestly, na-appreciate ko din yung effort ng asawa ko. And I think, isa yun sa nakabuti dun sa journey namin. Hindi kasi, hindi namin kinailangan maghiwalay. Honestly, you know guys, this is a very long conversation to talk about yung kailangan ba maghiwalay, ganyan-ganyan. But sa akin, nakatulong yung hindi kami iniwan ng asawa ko. Kahit na pinapaalis ko siya nung mga panahon na yun. Maybe we can talk about this on another topic. But anyway, yun na nga, araw-araw galit ako. Katulad ninyo, sobrang hindi ko makontain yung bursting of emotions ko nung mga panahon na yun. Almost, dumating na ako sa, muntik na akong nasaktan yung sarili ko, ganyan. Pero alam nyo guys, ang galing talaga ni Lord. It's all God. Sa totoo lang, ilang beses kong inattempt. Bakit ako naiyak? Wait lang. So, ilang beses kong inattempt na saktan yung sarili ko. But you know, ang daming ways na si God talaga ginawa niya ng paraan para maiwas talaga ako. And now, naiintindihan ko na kung bakit kinailangan kong pagdaanan yung mga bagay na yon, kung bakit nasaktan ako ng bonggang-bongga, kung bakit hindi natuloy na nasaktan ko yung sarili ko. It's because He has a big plan for me. And that plan is the reason why we are... Naiyak na naman ako. And that plan is the reason why meron tayo conversation na ganito ngayon. And because of that, sobrang pinapraise ko, because hindi ko naman to sinasadya. Huwag kayong iiyak dyan. Huwag kayong iiyak. At naiiyak ako. Sorry. Okay. Alam nyo, hindi ko ine-expect na ganito yung magiging impact ng pag-share ko. Siguro, sa sobrang dami kong sinabing ito, hinahanap nyo doon, nasan doon yung sagot doon sa tanong na how did you handle? O, ito na, papunta na tayo doon. Ito ha, itong i-expect nyo sa mga vlogs kong ito. Minsan napapaganyan tayo kasi ang dami kong gustong sabihin.
Sabi ko nga dapat talaga may chance tayong makapagkwentuhan. Ganon. But anyway, ganon na nga. So, ito na nga, katulad ninyo, nahirapan din ako, and so on and so forth. So, what is the key? Surrender. Surrender to the Lord is the key. Genuine surrender. Yung surrender to the Lord na walang reservations. Wala nang looking back. Yung tipong, this is it, isusurrender ko sa iyo, Lord, bahala ka na sa akin. I have trust in you. I will give you my 100% trust, my faith in you, Lord God. Ganun na surrender. Yung ganong klaseng surrender was the key. No more, no less. And that's the reason why I am here sharing to you guys now. Siguro it's easier said than done. That's right. Totoo yun. Napakadali to say na magdasal ka lang, ganyan. I-surrender mo lang kay Lord. Minsan cliche na sa atin yun. Huwag kang mag-alala, hindi ka papabayaan ni Lord. Alam nyo, napaka-cliche ng mga salitang yon. But you know what? When you read between the lines and you put that line in your heart, alam nyo, it's going to touch you. Lalo na pag nagkaroon ka ng deep relationship with God. Alam nyo, hindi naman talaga ako palasimba and all. But you know what? Meron yung moment kasi sa akin noon na talagang iniyak ko lahat kay Lord at naramdaman ko sa Kanya yung yung comfort. Hindi nawala yung pain nung panahon na yan, but I felt na may comfort ako naramdaman. At yun yung sign sa akin na parang sarap ng feeling na ganun. Pwedeng more pa na ganon. Hanggang sa paunti-unti na medyo lumalapit na ako kay Lord, ganyan. Tapos, until eventually nag-surrender na ako sa Kanya. Like I told you guys, it's easier said than done. Mahirap kasi, mas madali kasing ipakita yung emosyon na negative. It's easier to express your anger, your disbelief, your disgust, your fear. Alam mo, yung hate mo, mas madaling i-express yung mga bagay na yun kesa dun sa part na mag-surrender ka to God. Kasi surrender means you have to swallow your pride. So, isa yun sa mga naghinder sa akin na gawin yung pag-surrender to the Lord. Why? Because ang hirap naman iswallow ng pride. Sinaktan ka na nga. Tapos, niloko ka ng taong minahal mo naman. Tapos, ginawa mo mundo mo, lahat. Ginawa mo para sa taong yun. Pinagkatiwalaan mo. Ibinigay mo lahat. Pati dreams mo. Ganon kasi sa akin eh. Inabot ko yung dreams niya para sa kanya. Dinisregard ko yung dreams ko. May panunumbat. Ganon. Ganon yung extent ng ko sa kanya talaga. Yung alam mo yun, yung minahal mo, ginawa mo lahat para sa taong ito, hindi ka makapaniwala magagawa niya, pero nagawa niya yung mga bagay na yon at hindi mo talaga maiisip na dapat patawarin ang taong ganito. Ganon din yung pakiramdam ko noong mga panahon na yon. Pero iba yung pakiramdam, iba yung sense of comfort na naibigay sa akin nung mga panahon na isinorender ko na kay Lord. Iba yung sense of grace na naramdaman ko nun. Iba yung sense of motivation to keep moving on gracefully kasi ang sarap mag-move on gracefully than yung sinusubukan mong mag-move on habang galit na galit ka. Araw-araw galit, araw-araw. Toxic nga kasi guys. Ang bigat. I had to let go of that burden and let God just take it away from me. And the feeling was so surreal, hindi mo ever malalaman how wonderful it is to be able to feel the peace when God is in your heart. Pag ikaw mismo tinanggap mo si Lord sa journey na ito at isinorender mo sa Kanya. Ayan lang. Nairaos natin ang usapan na ito. Okay, so I hope you guys somehow itong topic natin na ito nakatulong uli sa inyo, and I hope let us continue to move on gracefully together and tulungan natin yung isa't isa. Ine-encourage ko kayo na if you have a chance,
i-share ninyo ano yung mga small na mga progress ninyo. Like, okay, today, 1 hour akong hindi nag-stock, yung 23 hours, nag-stock ako, pero yung 1 hour hindi, at least hindi 24 hours. Alam niyo yan? That's a progress. And it's God working for you. Tinutulungan ka niya, baby steps. Kung kaya mo naman, talagang, kung hindi lang si God nag-work sa'yo, at pati ikaw nakapagtulungan, baka 12 hours ka nang hindi nag-stock. Kidding aside lang guys but anyway, yun nga. So, let us continue to empower each other. Walang ibang magtutulungan kung hindi tayo rin lang. And the reason why we are all here, it's all God. And let's praise Him for that. So anyway guys, I would really appreciate it if you like and subscribe to this channel. Tapos, mag-comment na rin kayo. Tapos, mag-share na rin kayo. Tapos, ayun, magkita ulit tayo sa next na topic natin.